beloved Boss Mike Cervera. Naku, eto na. Nagsalita na po ang kanyang biktima. Opo, ha? Mga kababayan, etong taong muntik niya na hong patayin, mga kababayan. Ay, nako, exclusive interview po ito ni Cap Nino. Mga kababayan, eto na. Pasok na natin para mabilis. Pasok! Gabi po at salamat pinayagan mo akong makadalaw po sa iyo. Sir, okay lang po ba magpakilala po kayo? Ako si Sean Patria, 37 years old, galing ng Davao City. Okay. Jax Demole, hindi. Mamayang gabi pa ito ma-replay. Si Jax Demole nagtatanong eh. Eto na mga kababayan, exclusive interview po ni Cap Nino mga kababayan. Naku, sigurado iiyak si Pulong dito. Iiyak mga kababayan, ano? Eto na. Sir, ito po ang unang katanungan ko po sa inyo. Nong. Ano ba ang pinagmulan ng problemang may nagsasabi na tungkol sa bayad daw sa kinuha nilang babae? Parang na-trigger kasi siya that time, dalawang beses siya na-trigger. Yung una, yung mga bodyguard niya, binigyan niya ng babae, tapos nakulang yung isa. Then after that na bayad na lahat, parang yung isang babae doon 1K lang binigay. Ganito, 8 PM kami nag-start up to 3 AM. Di ba, medyo mahaba yung oras na naginuman kami, pero binigay sa kanya 1K lang. Ang barat naman mga kababayan, no? Ang haba ng oras. Alas 8 ng gabi nag-umpisa ang inuman nila, mga kababayan. Halos daw lahat ng bodyguard binigyan ng babae, mga kababayan, ano? Oo, tapos nagkulang ng isang babae. Nako, bitin. So, nag-agawan na lang yung dalawa sa isa, mga kababayan. So, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2. Grabe mga kababayan, 8 hours. 8 hours po, nakasama nila yung mga babae. Kadalasan po dyan mga kababayan, 3 oras lang yan hanggang 4 na oras eh. Tapos mga kababayan, binarak, 1,000 lang daw yung binigay. Grabe. Doon biglang nag-react yung babae na bakit daw 1K lang yung binigay. Yun. Okay. Then doon nag-start, medyo nagalit siya sa akin siya gumalit, hindi yun sa babae. 1,000, nagalit yung babae. Kahit naman ho ako yung babae, mga kababayan, biruin nyo, 8 oras ka na nandoon para lambutsingin sila, mga kababayan. Aba, 1,000 lang yung ibibigay. Mga kababayan pang-tip lang yan, di ba? Sa mga lalaki dyan na na mga kumukuha ng babae para sila'y lambutsingin. Grabe, matindi ito mga kababayan. Kuripot pala si Pulong. Kuripot, 1,000 lang ang binabayad. Okay po. Barat! Sabi nga ni Daryl Bautista, barat. It's just me, Marilo Simporios. Nako, betlag log mo. Ibang kakuriputan ni Pulong. Next mga kababayan, unang tanong. Pangalawang tanong ko po. Pangalawang tanong mo na pala. Pangalawang tanong. Sir, pangalawang tanong ko po, may mga vlogger ng Duterte Camp na nagsasabi na gawa-gawa lang daw ang video para sirain si Pulong. Kini-question nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa na hindi man natin yung bar? Then sabay kami that time pumasok ng bar. Galing sa bahay galing sa Woodridge to bar. Then yun, sabay kami that up to nalasing siya. Then binugbog niya ako sa baba. Okay. Almost 2 hours niya ako binugbog doon. Buti na lang Grabe, yung kwento mga kababayan, ganito Galing daw sa bahay ni Pulong, tapos dumiretso sa bar. Ngayon, mga kababayan, pagdating daw doon, siguro, nagkaroon, yan na nga, nagkaroon ng baratan
nagkaroon ng bitinan. Kaya ngayon mga kababayan, ito ang napagdiskitahan. Ito po si Bugaw, ano, mga kababayan, ha? Hindi natin kinakampihan yung Bugaw na yan, ha? Tuloy. Buti na lang may CCTV din. Yun. Pero nakita niya yung CCTV eh, kaya medyo naputol yung CCTV. Opo. Nung time na binugbog po kayo, Ibig sabihin mahaba pa pala 'yon, mga kababayan, ano? Mahaba pa yung ano, yung bugbugan. Kung yung nakita po natin, mga kababayan, eto po 'yun, ano? Ewan ko kung nandito pa. Ano mga kababayan? Ewan ko lang kung nandito pa 'yon. Kasi mahaba po 'yun eh, yung bugbugan na 'yon. Di po ba? Ay nakita ho natin medyo mahaba-haba 'yun, mga kababayan. Nasaan na yung boss mic? Eto ba 'yon? Ito ba yun? Yan ba yun? Yan, mga kababayan, eto pala, umpisa pa lang ho ito, mga kababayan. Oo. Ayan, pakita natin, boss Mike. Yan. Walang audio, mga kababayan. Ayun, oo. Kita nyo, ayan na, umaatros na ho yung Bugaw. At talaga naman, ayan na, uunday na ho ng saksak ni Pulong. At sinasabi na nga dyan, mga kababayan, binitin mo kami, hayop ka eh. Hindi po, boss, hindi ko po sinasadya, wala na lang ho talagang makuhang babae eh. Kaya ho, nagkulang ng isa, nagkulang ho ng isa. Di ba, mga kababayan, ayan, mga kababayan, ayan, inuntog, tinoro na po. Yan, mga kababayan, yung tagpo. Yan, sisa pa. Untogin mo pa ng ulo mo. Iyon, mga kababayan. Tingnan nyo mga kababayan yung Bugaw. Hindi na ho makakibo. Ayan, mga kababayan, kitang-kita naman, nako, ayan, kita nyo. Ay, nako. Abay, katagal pala ng eksena na yan, mga kababayan. Ayan, sige. Yan. Dinunggol-dunggol, mga kababayan, matagal pala tong eksena na to. Hindi pala ito yung kabuuan, mga kababayan. Hindi pala ito yung kabuuan ng video. So 2 oras pala na napagtripan itong si Kuya ni Pulong Duterte. Siguro dahil mainit ang ulo mga kababayan, dahil sa mga nangyayaring usaping pangpolitika diyan biruin ninyo mga kababayan ko. Yan mga kababayan. 'Di ba? So eto na mga kababayan, balikan natin yung kwento ni Kuya, ha? Pasok Kuya. Pasok. Pero nakita niya yung CCTV eh, kaya medyo naputol yung CCTV. Opo. Nung time na binugbog po kayo na sinasabi nyo, pinatanggal niya ba yung CCTV? Nung nasa baba na kami, yung parang napansin niya na may CCTV, yun tinanggal, pina-off niya. Opo. Pero after that, 2 hours niya ako binugbog eh. Opo. Naku, grabe After mga kababayan daw na patayin yung CCTV, abay 2 oras pang binugbog ito. Binugbog po si Kuya. Grabe, mga kababayan, Paano po kumalat? Sino pong naglabas po nun? Yun nga yung hindi ko na alam eh. Okay po. May naglabas. Hindi rin alam ni Kuya pala yan, mga kababayan, kung sino naglabas ng CCTV footage. Nako, sino kaya? Hindi kaya galit din kay Pulong yan? O dili kaya mga kababayan, baka mamaya isa rin sa mga nasaktan ni Pulong, Grabe mga kababayan, 2 oras mga kababayan ginulpi. Sa bagay rin, malaki katawan nito eh. Hindi magkasya yung isang suntok, 10 toro ng ulo, at saka yung yung ang pinangsasaksak yung kabilang dulo ng kutsilyo. Yan po mga kababayan. Next naman natin mga kababayan. Pangatlong video. Pasok! Sabi mo, ikaw ay Ano ulit? Pasok, ayusin mo yung tanong. pong katanungan, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Nako, ayan, magandang tanong yan mga kababayan. Aminado kang ikaw ay bugaw. Gaano kadalas umo-order si Pulong sa iyo, at kumukuha ng mga babae sa iyo, at ano ba requirements? Ano ba?
Kailangan ba maganda, maganda o kahit na pwede na? Basta ba may hiwa, pwede na? Basta ba may tutoy, pwede na? Ganun ba 'yon, mga kababayan? Basta may hiwa at may tutoy, pwede na. Ganun ba 'yon, mga kababayan? Sabi ni Sinaida Acosta, baka natauhan sa bar na may galit kay Pulong kaya nailabas, ano? Ha? Oh, sagutin mo 'yung tanong na 'yan, ha? Ang tanong, mga kababayan, ganiri. Gaano kadalas umi-score o umo-order itong si Pulong ng mga babae? Oo. Okay ba sa kanya yung kahit na anong itsura, basta may hiwa at may tutoy o dibdib? Oh, mga kababayan, depende kasi yan sa trip eh. Parang si Ballpoint Man, ano? Parang si Ballpoint Man lang yan, mga kababayan, di ba? Oo, pwede na, basta may pwede. Oh, magkaiba yung pwede na sa pwede na, basta may pwede. Ano? Eto na, mga kababayan, ha? Shoutout kay Ballpoint Man, oh. Yummy Lies, shoutout mo nga. Tipong katanungan, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Yan. Ano? Oh, may requirements ba? Oo. Madalas ba? Ganyan ba kadalas yung order ni Ballpoint Man? Mga kababayan? Si Ballpoint Man po tsaka si Jax Demolay Ano? Jax Demolay. Gaano ka ba kadalas umorder? Parehas ba kayo ni Ballpoint Man? Mga kababayan, kakaiba ito. Ino-order lang. Tapos mga kababayan, parang ihahatid na lang ng Grab, ano? Grabe, mga kababayan. Sagot! Po yun? Sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong? At kung may requirement ba siya sa isang babae at na ino-order? Paminsan lang naman 4 times pa siya kumuha sa akin kapag tumawag lang yung business partner niya. Naku, 4 na beses daw umorder. Madalas yun! Biruin ninyo, sa kanya lang yan, Sa dami ng bugaw, ano? Mga kababayan, dito sa bugaw na ito, 4 na beses na daw umo-order sa kanya etong grupo ni Pulong. Eva Narita, shoutout po. Nako! Grabe, no? Matindi. 4 na beses. Grabe yun, no? Madalas na ho yun, Pero yun, 4 na beses na. Doon ko lang siya makikita at makakausap, then mabibigyan. Okay. Ang nangyayari, mga kababayan, dumadaan sa kanyang tauhan. Pagkatapos dumaan, mga kababayan, doon niya lang makikita at doon niya makakausap at doon niya lang ipipili siguro ng eto, boss. Tip ko sa'yo para may tip ako sa'yo. Tip ko sa'yo para may tip ako sa'yo. Ganun yan eto. Bago yan. Kahapon lang yan dumating, boss. Naku, wala pang nakakaano dyan, kahit sino. Ikaw pa lang kung sakasakali. Grabe, no? Arling kayo manggi, ano? Boss Mike, sino kaya bugam ni Pulong pag nasa Manila siya? Aba, itanong mo kay Banat Bay, baka kilala niya. Baka kilala mo nga, Dapat kami magtanong sa'yo Talay. Ibig sabihin no, si Pulong, sa kanya lang ba ang babaeng yun? Or meron pa siyang pinagbibigyan na iba o pangregalo? That time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. Pero yung sa iba-iba, yung iba ay Sa kanya ho yung isa daw. Siyempre, hindi naman siguro no? Hindi na ho kayanin ni Pulong yung marami. Hindi na makatatlo ba? Baka nga, na lang ho ito parang baby. Parang kuneho. Parang gano'n na lang, mga kababayan. Aba, isa na lang daw ho. Tapos yung iba, mga kababayan, nako! Sabi ni Jax Demolay. Boss, dito sa US, escort ladies, ang ino-order dito, $400 per hour. Sabi na, ang mahal naman yan, Boss Jax Demolay. Ang mahal, pag umuwi ka rito, kontakin mo lang si Ballpoint Man. Ay, nako, sigurado yan, mura lang. Kita mo naman yung kay Pulong 1,000 lang.
1,000 pwedeng kuriputan. Pero mga kababayan, maawa naman kayo, no? Putik na yan, mga kababayan. Dagdagan nyo naman. Dagdagan nyo naman kapag ka mga ganyan. Hoy! Oo. Tuloy. Yung sa yung ibang scene namin, mga kaibigan lang yan, mga Chinese ganon. Ibig sabihin, boss, pag may mga Chinese, binibigyan niya ng babae na nanggagaling din sa inyo. Parang ganon. Nireregalo, mga kababayan. Ano? Oo nga, no? Kamukha ni Chris Ulo. Loko ka, Edison Ponce. Naisip ko pa. Chris Ulo! Oo! Hindi mo kami maloloko. Hoy, Chris Ulo, di mo kami maloloko, ha? Nako, eto na, mga kababayan. Oo, pinangreregalo po sa mga sa mga businessman. Pang PR yan, mga kababayan, eh. Sa totoo lang. Pang welcome, pang ganon. Oo, alam niyo po yung mga big time businessman. Ano po, ganyan ho talaga. Yung mga babae ginagawa na lang pang regalo, pang PR para nang sa ganon, kung ano man yung hilingin po ninyo, abay sigurado okay na yon. Ganun po talaga nangyayari, mga kababayan. Tuloy, meron pong katotohanan to, ha. Etong sinasabi ni Kuya. Oo, alam ko yan. Ulitin ko sa rin yung isang katanong. Ano ang mga requirement sa babae pag umorder? Wala naman, basta lang yung bago. Then hindi nila kilala, then yung hindi magulo. Bago. Yung bago, then hindi magulo. Okay, thank you, sir. Yun ang requirements, mga kababayan. Ang gusto nila, yung bago lang, mga kababayan, at hindi magulo. Ibig sabihin, hindi maingay. So, ibig sabihin, mga kababayan, kapag maingay, wala, tablado. At saka kapag kaluma na, ayaw na nila. Gusto nila, eto, bago, bagong mukha, So, parang lahat, mga kababayan, ng bago, sa kanila muna dadaan, bago sa iba. Ganun ba yon? Ganun ba yon, mga kababayan? Ganun. Yung bagong hugas. Yung pala yun, mga Ay! Sir Mike, si Chris Ulo. Yan, oo! Kamukha, Pwede na, Jopo, pwede nang umorder, 1,000 lang, kung 1,000 lang yung mga kababayan, o-order ako ng 5 agad, Pag 1,000 lang, mga kababayan, 5! Sabay-sabay! Langya, mga kababayan, Iba, pangatlong tanong. Pasok! Pasok! Kaya, mga kababayan, marami ho ito, Marami ho ito, baka akala nyo, konti lang, napakarami. Tuloy. Pong katanungan, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong? Na-play na natin yan. Dito na. Next. Pasok. Bakit ngayon lang daw inilabas yung video ngayong February pa nangyari? Kaya sinasabi ng... Ayan, alam nyo, magandang tanong ito. Di ba tanong to ni Banat Bay, bakit ngayon lang daw lumabas yung video na yan, di ba? Dapat sagutin ni Kuya. Kasi, ito, binabatikos ni Banat Bay, di ba? Ano sabi rito? Ito, sa akin po ng isang kakilala na sabi nga niya nandun siya nung mga time na yon. Ang kwento daw sa akin yan, meron daw inilalapit na mga babae sa kanya at pinaupo. Siyempre, bilang isang... Kita nyo, iba na yung version, Iba yung version ni Banat Bay sa chismis niya. Ngayon, ang tanong, sino paniniwalaan ninyo? Si Banat Bay na wala sa eksena o si Kuya na mismong biktima? Dalawa lang ho pagpipilian, ngayon, mga kababayan, tanong ko ulitin ko, yung tanong ko. Sa ganitong sitwasyon, sino ho ang dapat nating paniwalaan? Yung bang chismoso na wala naman sa eksena tulad ni Banat Bay? O yung taong mismo binugbog nando doon at aminado na tagahatid, taga-deliver ng mga babae ni Pulong Duterte? Paki-comment naman. Kapag doon po kayo sa bugaw, 2 bugaw rito, yung bugaw po na biktima ni Pulong, press 1. Kapag po naniniwala kayo kay Banat Bay, press 2. Mga kababayan, sige na.
Sige nga. Hintayin ko yung inyong sagot mga kababayan bago natin ito itutuloy. Press 1 kung kayo naniniwala doon sa bugaw ni Pulong. Press 2 kung dito kay Banat Bay. Bakit ngayon lang daw inilabas yung video ngayong February pa nangyari? Kaya sinasabi ng Duterte camp na pamumulitika lang daw dahil itinaon bago mag-eleksyon. Yung nga sinabi ko kanina, di ba, na kahit kayo nasa posisyon ko, ma-hopeless man talaga kayo, di ba? Na hindi nyo basta-basta na ano yung ano, kahit kayo that time, mangyari sa inyo yun, di ba, na mag-isip muna man talaga kayo. Opo. Sir, linawin ko po Kita nyo na, maliwanag mga kababayan. Sabi ni Kuya, totoo naman, abay, kahit sa inyo mangyari yon, abay, mag-iisip kayo ng matindi dyan. Abay, kita nyo naman si Pulong, makapangyarihan. Abay, ang nakasalalay sa kanya, mga kababayan, ay ang kanyang buhay. Ano po? Abay, syempre, abay, mag-iisip ka ng maraming beses. Kung gusto mo pang mabuhay, mga kababayan, syempre, kukuha ka ng timing. Ano po? Syempre, may takot. Oo. Di ba? Maria Pepalisok, may takot. Di ba? Yan. Tuloy. Anong taon po ito nangyari, itong sinasabing February pa? This year lang po, nung February. Eto lang pala Abay, saglit lang. Bagong-bago yan, mga kababayan. February po, mga kababayan. Kasalukuyan, mga kababayan, na parating na yung warrant ng ICC. Kaya pala itong si Pulong, mga kababayan, hindi natin makita. Kasi nga, may mga kasamang babae. Natandaan niyo po ba, nung hinuli si Digong, hindi natin nakita si Pulong? Yung pala busy sa mga babae. Fake news peddler, live to. Aloy. 2022 kami nagkita. 22. February 22. Kami, then, till 23 sa 3M. Anong year po ito? February 22, mga kababayan na nagkita. Tapos, nagkahiwalay na hanggang February 23 ng madaling araw. Yan ho yung kwento ni Kuya na biktima. Ulitin ko lang ho sa mga bagong dating. Eto po, si Kuya, eto po yung lalaking muntik na hong patayin ni Pulong Duterte. Mga kababayan, eto po yun. Eto po yun, Nako, magiging story na lang sana to. Tuloy. Ngayon lang. 2025. Ngayon lang almost 3 months lang Okay. Sa loob ng 3 months. 3 months pa lang na nakakaraan Mga kababayan, di bagong-bago, Bagong-bago. Sa mga bagong dating, alam nyo na, para hindi kayo maligaw, umpisan nyo sa umpisa. Mga kababayan, bagong-bago lang ito, February, March, April. Kita nyo, mga kababayan, kakapasok pa lang ng unang linggo ng Mayo. Abay, bago pa lang ito. Ano sinasabi nyo na matagal na to? Bago lang pala Sir, saan po kayo nag-stay? Sa bahay lang, then parang every time na maglabas ako parang may threat May nagkatemba sa inyo na takutin kayo? I-text kayo? Wala naman kasi mapipil ko lang. Tamang hinala na ho siya, mga kababayan. Sino ba naman ang hindi magiging ganun? Kung kilala nyo yung tao na may istorya na mamamatay yung pamilya, syempre, matatakot ka, di ba? Di ba? Boss Mike, bakit kaya nagreklamo si Pulong? Nabitin daw DJ Sunny? Nabitin. Kulang daw yung babae. Kaya yun, medyo nag-decide na ako na Okay po. Kaya siya nag-decide, mga kababayan, Grabe ka, Boss Mike, ang saya-saya mo. Ayan ang saya naman talaga niyan Parang yung nararamdaman ni Pulong habang katabi niya yung babae doon. Ay, nako. Di ba Pulong, Lami kaayo ba? Lami ang tutoy. So, mga kababayan, eto na, mga kababayan. Next. Ano yan next, Boss Mike? Next na interview. Pasok. Sir, bakit hindi sa Pang-apat na tanong, pang-apat na katanungan, mga kababayan.
Nabitin tapos 1K lang. Grabe no, 1K lang, tapos nagreklamo ka pa. Grabe talaga. Sabagay, marereklamo naman talaga yung pamilya na yan. Mga kababayan, 'di ba? May bago pa ba ron? Yung pamilya nila marereklamo talaga eh. Oo, mga kababayan, sabi ni Aichang, baka lang nakalimutan po ninyo. Oo, mag-like po kayo. Hindi ho tugma, yung mga nanonood sa mga naka-like. Baka naman, like naman dyan. Ito na. Pasok. Perfor na tanong ko, sir, bakit hindi sa Davao Police isinampa ang reklamo? Bakit sa DOJ? Oo nga. Question din ng mga DDS yung kuya eh. Bakit nga ba? Hindi sa Davao. Bakit sa DOJ? Ako nasasagot. Alam naman natin mga kababayan na hindi uubra pag sa Davao yan. Hawak ba naman nila yan eh. 'Di ba? Kung doon sa Davao yan, malamang magagaya lang din sa mga kinaso kay Kibuloy. Walang pupuntahan. Kaya tama, oo. Nice move, oo. Yung ginawa niya na saan? Sa DOJ na dapat siya tumungo at doon magsampa ng reklamo. Diba? Yun, mga kababayan. Kasi, di ba, alam naman natin lahat na yung Davao, hawak, hindi naman sa hawak, sa kanila yung then that time, hopeless ako eh, so yung ko lang, kaya sa DOJ na lang ako lumapit. Opo. Kita nyo mga kababayan, hopeless ho eh. Oo, hopeless po si kuya mga kababayan. Sino ba naman? Ano po, Sino ba naman ang mga ngahas pa na magsampa ng kaso sa may Davao? Alam naman natin na hindi kayo mananalo at hindi siya mananalo ron. Anong ginawa niya mga kababayan? Abay dumiretso ng Department of Justice. At eto na nga mga kababayan, di ba? Eto na mga kababayan, natuluyan na nga na sinampahan ng kaso itong si Pulong Duterte, mga kababayan. Kasi kung sa Davao ko lumapit, baka mamali yung tao na malapitan ko ba, baka maano agad sa kanya. Makarating. Totoo yun, mga kababayan. Biruin mo, nag-isip siya. Buti na lang, nag-isip siya. Ginamit niya yung utak niya. Malay mo nga naman, kung yung malapitan niyang tao para magreklamo, magdemanda, itong si kuya, mga kababayan, abay hindi na lang sa Davao. Kasi alam naman natin, halos kakilala ni La Duterte yung mga tao dyan. Di po ba? Siyempre. Kapag nalaman yan, sigurado, baka ito, katayin ng tuluyan. Kakatayin to ng tuluyan, sigurado mga kababayan. Ay, nako. Alam naman na ninyo yan eh. Sa mga kwento at mga balita na mga nakarating sa atin, Opo. Ibig sabihin nyo, nababahala ka rin sa seguridad nyo sa Davao. Kasi syempre nga, mayor yung kapatid, siya congressman doon, tapos vice president, at lehitimong taga doon sila. Pero wala naman ako against sa kanila. I mean, for Duterte din ako, wala akong against sa tatay niya, sa kapatid niya na babae. That time lang talaga na... Pro Duterte pala to, mga kababayan, Pro Duterte daw siya. Wala siyang against sa kay Digong, kay Sara Duterte, mga kababayan. Kundi hinahabol niya lang, mga kababayan, yung ginawa sa kanya na dapat, panagutan mo yan, Pulong. Alin, buti na lang, may evidence na video. Yan na nga. Dala niya din kaya yung mga girls. Bakit? Kukuha ka ba? Tag 1,000 lang daw eh. Taloy. Ginawa niya sa akin na yung pagbugbog na almost 2 hours. Naku, 2 oras daw binugbog itong mama. Kawawa naman, mga kababayan. Kawawa rin. Pero mo, 2 oras ka bang bugbogin? Kahit pasundot-sundot lang eh. Kahit pauntog-untog lang ng ulo, mga kababayan eh. Ewan ko na lang. Ano namang mukha naman yung ihaharap mo pa? Diba? Tapos maraming taon nakakakita. Wala na yung pagkalalaki mo nun. Diba? Wala nang pagkalalaki mo nun. Okay lang sana kung parehas mo si Roque na bakla. Kung bakla, okay lang. Bakla naman eh.
Eto, mukhang lalaki naman mga kababayan eh. Paano ngayon ito? Ay, wala. Kailangan, joking. Kailangan Charlie Whiskey makaganti. Magkaroon ng hustisya yung pamamahiya, yung pananakit sa kanyang pagkalalaki. Diba? At syempre mga kababayan, huwag niyong kakalimutan, nandito si Kap Nino, bagong channel niya, Nino Barsaga, bagong channel mga kababayan. Mga mangyari lang po, ating suportahan. Ano po? Oo, si Kap Nino nag-interview dito. Sa karagdagang kaalaman ninyo. Oo, mamaya sa dulo, papakita ko si Nino ini-interview itong, di umano'y bugaw, nagdi-deliver, supplier ng mga babae ni Pulong. Mga kababayan, iba? Tuloy. Opo. Then pinalakpan niya yung bar. Okay. Pinalak daw yung bar. Ginapalak pa niya yung bar para wala na makapasok. Yung mga tao doon pinalabas. Kita nyo naman sa video, di ba? Ayun, pinalabas yung mga tao rito tingnan nyo. Yan, Ayan, mga kababayan, Yan. Lakihan ko. Yan, Ayun na. Ayan, Ayan po, mga kababayan, Ayan na, Naku, sasaksakin. Ayan na, Sasaksakin na ni Pulong, kita nyo, siga talaga, mga kababayan, Yan ho yung ebidensya na talagang sinaktan siya at inundayan, inambaan ng saksak, mga kababayan, aring di umano'y bugaw at supplier ng babae ni Pulong, mga kababayan. Ayan, pinapalabas na ho yung mga tao, para walang makakita, mga kababayan, Baka mamaya may makapag-video pa. Kita nyo? Grabe, mga kababayan, matindi. Matindi. Ganyan talaga, mga kababayan, kapag may mga tao na mapagmalabi sa kanilang katungkulan at mga kababayan, iba ang tingin sa sarili sapagkat marami na silang salapi. Diba? Tandaan nyo, mga kababayan, kahit gaano karaming pera natin sa isang pitik lang ni bro, mawawala lahat yan. Kita nyo? Yan, mga kababayan. So, eto na. Puntahan natin, mga kababayan. Ayan, kita nyo. Nako, ayan na, sinugatan. Wag mo kong kapitan. Nandidiri ako sa'yo. Eka, mga kababayan, eka. Grabe, ugaling triad talaga to si Pulong. Kagigil, grabe. Baka nasira STD ni Pulong. Kaya gulpe. Baka nasira, anak ko. Hindi kaya nagkaroon ng tulo. Tanong lang natin, nagkatulo kaya si Pulong? Kaya nagalit ng husto yon? Mary Jane Rivera? Yan, sige, tirahin mo. Yan, mga kababayan, yung mga bodyguard na mga nakinabang sa mga babae na ibinigay ni Pulong sa kanila. Grabe, mga kababayan, kakaiba. Matindi. Matindi ito. Eto na. Ang huling video, mga kababayan. Nino, andali, play ko lang muna ito. Yan. Sir, bakit hindi sa Davao Police isinampa ang reklamo? Bakit sa DOJ? Kasi, di ba, alam naman natin lahat na yung Davao, hawak, hindi naman sa hawak, sa kanila yung then that time, hopeless ako so yung ko lang, kaya sa DOJ na lang ako lumapit. Opo. Kaya kasi kung sa Davao ako lumapit, baka mamali yung tao na malapitan ko ba, baka maano agad sa kanya. Opo. Ibig sabihin nyo, nababahala ka rin sa seguridad nyo sa Davao. Oo. Kasi syempre nga, mayor yung kapatid, siya congressman doon, tapos vice president, at lehitimong taga doon sila. Oo. Pero wala naman ako against sa kanila. I mean, for Duterte din ako, wala akong against sa tatay niya, sa kapatid niya na babae. That time lang talaga na ginawa niya sa akin na yung pagbugbog na almost 2 hours. Opo. Then pinalak pa niya yung bar. Okay. Yan po, mga kababayan, mamaya ho,
sunod-sunurin natin to na hindi ako magsasalita para mas maunawaan nyo yung interview. Kasi putol-putol po eh. Ngayon, ito yung final mga kababayan. Ito yung final. Pasok! Malinaw na rin po sa ating ibang mga kapanood, hindi po kita pinilit, hindi kita tinuruan. Ito po yung kinikwento nyo po sa akin, ay ako po ay nagtatanong lamang po base doon sa napanood nyo pong video. Tama po ba ako? Tama naman po. Wala pong pangyayaring pagpipilit po, kuya. Wala naman. Opo, wala pong pananakit, walang pananakot po Wala. Salamat, boss. Nako, si Nino playing safe pa. Oo, Brian Yuson, oo. Aba, oo. Shoutout po sa inyo. Si Nino, oo, playing safe mga kababayan. Wala akong pananakot sa inyo. Walang pagpipilit. Nako. Oo, tama yan, tama. Oo, tama. Tingnan nyo mga kababayan. Kuya, para malinaw na rin po sa ating ibang mga kapanood, hindi po kita pinilit, hindi kita tinuruan. Ito po yung kinikwento nyo po sa akin, ay ako po ay nagtatanong lamang po base doon sa napanood nyo pong video. Tama po ba ako? Tama naman po. Wala pong pangyayaring pagpipilit po, kuya. Wala naman po. Opo, Wala wala daw, pong pananakit, walang pananakot po Wala. Walang Salamat, pananakit. Sige. Walang pananakit, walang pananakot si Nino Hindi niya tinoro-toro yung ulo mo Tulad ng ginawa ni Pulong Si Pulong inuntog-untog yung ulo mo sa ulo niya. Si Kap Nino kahit kalbo yan walang ginawa kahit na anong pananakot. At pananakit Maliwanag yan. Mga kababayan, balikan natin isa-isa. Eto. Panoorin nyo hindi ako magpapakita. Panoorin nyo po ang exclusive interview ni Kap Nino, mga kababayan. Eto, isa-isay natin. Pasok! po at salamat pinayagan mo akong makadalaw po sa iyo. Sir, okay lang po ba magpakilala po kayo? Ako si Sean Patria, 37 years old, galing ng Davao City. Okay. Sir, ito po ang unang katanungan ko po sa inyo. Ano ba ang pinagmulan ng problemang may nagsasabi na tungkol sa bayad daw sa kinuha nilang babae? Parang na-trigger kasi siya that time, dalawang beses siya na-trigger. Yung una, yung mga bodyguard niya, binigyan niya ng babae, tapos nakulang yung isa. Then after that na bayad na lahat, parang yung isang babae doon 1K lang binigay. Ganito, 8 PM kami nag-start up to 3 AM. Di ba, medyo mahaba yung oras na naginuman kami, pero binigay sa kanya 1K lang. Doon biglang nag-react yung babae na bakit daw 1K lang yung binigay. Yun. Okay. Then doon nag-start, medyo nagalit siya sa akin siya gumalit, hindi yun sa babae. Okay po. Next! Pangalawang tanong ko po, may mga vlogger ng Duterte Camp na nagsasabi na gawa-gawa lang daw ang video para sirain si Pulong. Kini-question nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa na hindi man natin yung bar? Then sabay kami that time pumasok ng bar, galing sa bahay galing sa Woodridge to bar. Then yun, sabay kami that up to nalasing siya. Then binugbog niya ako sa baba. Okay. Almost 2 hours niya ako binugbog doon. Buti na lang may CCTV din. Yun. Pero nakita niya yung CCTV kaya medyo naputol yung CCTV. Opo. Nung time na binugbog po kayo na sinasabi nyo, pinatanggal niya ba yung CCTV? Nung nasa baba na kami, yung parang napansin niya na may CCTV, yun tinanggal, pina-off niya. Opo. Pero after that, 2 hours niya ako binugbog Opo. Paano po kumalat? Sino pong naglabas po nun? Yun nga yung hindi ko na alam Okay po. Sabi mo,
ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Ano po yun? Sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Oo. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong? At kung may requirement ba siya sa isang babae at na ino-order? Paminsan lang naman, 4 times pa siya kumuha sa akin. Kapag tumawag lang yung business partner niya, dun ko lang siya makikita at makakausap, then mabibigyan. Okay. Ibig sabihin no, si Pulong, sa kanya lang ba ang babaeng yun? Or meron pa siyang pinagbibigyan na iba o pang regalo? That time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. Pero yung mga sa iba ay yung mga iba, I mean yung yung ibang scene namin, mga kaibigan lang yan, mga Chinese, gano'n. Ibig sabihin, boss, pag may mga Chinese, binibigyan niya ng babae na nanggagaling din sa inyo. Parang gano'n. Opo. Ulitin ko sa rin yung isang katanong. Ano ang mga requirement sa babae pag umorder? Wala naman, basta lang yung bago, then hindi nila kilala, then yung hindi magulo. Bago. O yung bago, then hindi magulo. Okay, thank you. Bakit ngayon lang daw inilabas yung video ngayong February pa nangyari? Kaya sinasabi ng Duterte camp na pamumulitika lang daw dahil itinaon bago mag-eleksyon. Yung nga sinabi ko kanina, di ba, na kahit kayo nasa posisyon ko, ma-hopeless man talaga kayo, di ba, na hindi nyo basta-basta na ano yung ano, kahit kayo that time, mangyari sa inyo yun, di ba, na mag-isip muna man talaga kayo. Opo. Sir, linawin ko po anong taon po ito nangyari, itong sinasabing February pa? This year lang po, noong February 22, kami nagkita. 22. February 22. kami, then till 23 sa 3M. Anong year po ito? Ngayon lang. 2025. Ngayon lang na, almost 3 months lang naka. Okay. Sa loob ng 3 months, sir, saan po kayo nag-stay? Sa bahay lang, then parang every time na maglabas ako, parang may threat eh. Kaya, May nagkatemba sa inyo na takutin kayo, i-text kayo? Wala naman, kasi makipil wala ko po. lang. Oo. Okay. Kaya yun, medyo nag-decide na ako na mga ano. Okay po. Sir, bakit hindi sa Davao Police isinampa ang reklamo? Bakit sa DOJ? Kasi, di ba, alam naman natin lahat na yung Davao, hawak, hindi naman sa hawak, na sa kanila yung ano, then that time, hopeless ako eh, so yung ano ko lang, kaya sa DOJ na lang ako lumapit. Opo. Kaya kasi kung sa Davao ako lumapit, baka mamali yung tao na malapitan ko ba, baka maano agad sa kanya. Opo. Ibig sabihin nyo, nababahala ka rin sa seguridad nyo sa Davao. Oo. Kasi syempre nga, mayor yung kapatid, siya congressman doon, tapos vice president, at lehitimong taga doon sila. Oo. Pero wala naman ako against sa kanila. I mean, for Duterte din ako, wala akong against sa tatay niya, sa kapatid niya na babae. That time lang talaga na ginawa niya sa akin na yung pagbugbog na almost 2 hours. Opo. Then pinalak pa niya yung bar. Okay. Kuya, para malinaw na rin po sa ating ibang mga kapanood, hindi po kita pinilit, hindi kita tinuruan. Ito po yung kinikwento nyo po sa akin, ay ako po ay nagtatanong lamang po base doon sa napanood ko pong video. Tama po ba ako? Tama naman po. Wala pong pangyayaring pagpipilit po, kuya. Wala naman. Opo, wala pong pananakit, walang pananakot po Wala. Salamat po. Sige. Ayan mga kababayan, maliwanag na sa inyo siguro. Napanood nyo yung interview ni Kap ninyo dito nga ho sa tangkang patayin, yung pinagtangkang patayin ni Pulong na bugaw na nagsusupply ng mga chika bebe, ng mga babae
dito kay Pulong Duterte. Grabe, mga kababayan, matindi. Our beloved Boss Mike. Boss Mike. Sa